Good morning, magandang araw sa inyo. Dito na tayo sa bukid naman, sa kabila. Dito sa pinagpapastulan ko ng mga kalabaw. Dito tayo ngayon kasi nga ipapalilim na natin sila. Papakita ko lang sa inyo. Sasama ko lang kayo. May tubig pa naman yung ilog eh. Kaya goods pa. Pwede pa sila maligo dyan. Yan, yung bukid to. Yan, yung mga kalabaw. Yan sila papalapit na. Yan. Ito, lalaki yan. Dumidede pa. At bago ko pala makalimutan, bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Francis Sotelo sa YouTube. At happy birthday pala kay Jong Laida sa Facebook. At pasensya na, ngayon lang kita nabate. At yun lang, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. Maraming salamat sa panonood. Shoutout. Ingat. Ayan siya. Dumidede pa yan eh. Tumatakbo kasi nga gusto niya nang umalpas. Dahil didede pa sa nanay niya yan. Tingnan niyo pag inalpasan ko. Pag inalpasan ko siya. Ayan. Takbo. Oh, diba? Didede kasi yan eh. Laki-laki na, dumidede pa. Hindi ko alam kung nanay niya kung buntis ba to o ano. Yung isa sure ako buntis yun. Yung nandun. Yung isa dun. Nakahiga pa. Ayan sila eh. Pag-ina. Ang laki na, dumidede pa. Hindi na siya baby eh. Damulag na to eh. Buti nga tumaba-taba na itong mga kalabaw natin eh. Tag-araw sobrang payat nila. Lalaki pala yung dumidede na yan guys. Ito matanda na to. Ito yung pinakaunang kalabaw namin. Nasa 20 na yata na 20 years old na yata to. Itong kalabaw na to. Ito yung pinakapuhunan. Ito mga anak na lang. Punta natin yung nandun. Ganyan kalawak yung pinagpapastulan ko dito. Yan. Bali ito pala ay 2 hektarya lupa ng magulang ko. Lupa nila tatay at nila nanay. Diyan ako kumukuha ng poste ng mga tanim natin na gulay. Yan, puro yan kahoy, mga ipil. Diyan ako kumukuha ng mga pamoste ko. Tapos dinadala ko doon sa kabila. Nasakay ko sa tricycle, kung hindi kaya sa trailer, gano'n. Pag wala naman tubig yung ilog, dito ko sila pinapalilim. Diyan sa mga kahoy na yan. Ito nakahiga pa tong isang inahin natin. Makulimlim naman. Pero siyempre, lalagay pa na sa ilog kasi nga iinom yung mga yan eh. Ayan. Kahiga pa. Ito yung unang-unang anak nun, matanda na kalabaw natin. Magkasunod lang sila ng ano to, taon. Siguro mga 2 years lang yung ahead nung nanay niya sa kanya. Nanay niya yung matanda na kanina nakita nyo nandun. Nanay niya yun. Ito naman yung anak niya, anak nito. Ito, sobrang bait. Parang aso. Diba? Maputik lang yung ulo niya yun. Pero sobrang bait niyan. Parang aso. Diba? Sobrang bait niya oh. Papakamot pa. May kuto ka ba? Wala. Ano na to? Wala pa 1 taon to eh. Babae naman tong guya na to. Yan, babae. Wala man siyang kuto. Yan, maputik lang sila. Ito lagi ko sama to. Si Pupa. Yung isa si Brownie. Si Tisoy wala. Hindi sumama. Gala yun eh.
Ano, napapaligo ka na. Sobrang bait nito eh. Madumi lang kasi, maputik. Ewan ko saan naglublob to. Pati yung nanay. Oh. Ito yung sinasabi ko na buntis. Indikasyon kasi nga yung kanyang pepe is na, lumapad ganyan, no? Lumalapad siya. Ganyan pag malapit ng mga anak ang kalabaw. Lumalapad siya ng ganun. Nag-expand. Tsaka indikasyon din, meron siyang ugat sa tiyan. Ayan, ang laki ng ugat niya yan. Ayan, yung ugat niya. Yun yung mga palatandaan na buntis ang kalabaw. Kabilaan yan, may ugat na malaki. Ayan. Ayan, pagkita nyo ba? May ugat na malaki. Pero may ano pa to. Kakadede lang siguro nung anak niya, kaya walang gatas. Wala. Yan o, yan yung kuya na sasabi ko, sobrang bait. Parang aso, di ba? Ayan na, binubunggo-bunggo niya ng likod ko. Yan. Marites. Ano ginagawa mo? Sabi siguro nito, no? Sobrang bait. Palilim ko lang sila sa ilog ngayon para mahugasan yung mga putik-putik ng katawan nila. Mag-hi ka muna sa mga viewers natin. Yan. Mag-hi ka muna. Ha? Mag-hi ka muna. Oh. Tara. Yung bukid. Sarap dito sa bukid, yan, oh. Napaka-presko. Sobrang payapa. Tapos makulimlim pa. Dahil meron na naman parating na habagat na naman daw. Sabi sa balita kanina. Napanood ko. Kaya ganito na naman yung panahon. Makulimlim na naman. Di siya, mag-ina. Sumusunod sa akin. Diba? Mabait. Di ba lumapit? Oh. Umuusok mo yung batok mo, ah. Oh. Umuusok ka, batok mo, ah. Anin ko lang yung mga tali nila at lalagyan natin sila sa ilog. Yan, natanggal ko na yung mga tali. Tanggal ko na yung mga tali nila. Punta na sila sa ilog. Hanggang ngayon dumididi pa rin tong damulag na to. Damulag na eh. Yan o, lakas dumidi, taba eh. Papunta na sila sa ilog. Alam naman nila yung saan eh. Kusa na silang maglalakad papunta doon. Kasi doon naman sila araw-araw. Hindi mo na kailangan ituro kung saan sila pupunta. Kapisado na nila. Sundan mo na lang. Tapos pagdating doon sa ilog, itatali ko na lang sila. Ano lang. Yung mga tali nila is naano ko naman na. Tanggal ko na. Ganyan lang pag umaga. Tsaka pag hapon, ganito din pag hapon. Palilim, pastol, gano'n lang. Ulit-ulit lang yan everyday. Ang dali lang mag-alaga ng kalabaw pag may pagkain sila tsaka may liguan. Mahirap lang dito sa amin pag tag-araw. Mahirap ang pagkain nila tsaka mahirap ang liguan. Pero ngayon maalwan kasi tag-ulan. Mga December, January, February, kaya yan ang mahirap ang pagkain ng mga kalabaw dito at saka ng mga baka kasi matutuyot na yung mga damo. Anim to sila dati, nabenta namin yung dalawa kasi nga kailangan ganun talaga.
Ayan, bababa na sila sa ilog. Kusa, ayan, bababa eh. Hey! Kumakain pa kasi. Baba na. Ito kasi ayaw pa tumigil dumede eh. Laki-laki na eh. Ganyan siya pag umaga. Hindi na mapakali pag hindi mo inalpasan para dumede. Yan. Dito ako dadaan sa kabila kasi madulas yun dyan eh. Aabangan ko na lang sila dito sa kabila. Yan sila. Yun, sa baba na. Punta na sila sa tubig. Yan. Ayan lang, gagawa nila. Maligo na. Yan. O di, wala nang dede. Nakahiga na si nanay mo. Masyado ka kasing mabisyo eh. Yung tanda ka na, magdidede ka pa. Yan. Kanya-kanyang pwesto na. Alam na nilang pwesto nila eh. Dito lang naman sila lagi. Pag may tubig ng ilog, dito sila. Pag wala, doon sila sa mga kahoy. Ayan. Kanya-kanyang pwesto na yan, maghiga sa tubig. Hindi pa humihiga yung dalawa. Kasi nga malamig pa. Malamig pa yung tubig eh. Yung dalawa na lang, nakahiga na. Ayan. Nakahiga na sila. Medyo bumabaw na yung ilog dito. Kasi nga yung ulan pabugso-bugso lang, hindi siya masyadong malakas, hindi siya tuloy-tuloy, hindi ka tulad nung nakaraang habagat, tuloy-tuloy talaga. Ngayon may habagat pero hindi siya gano'ng maulan, sakto lang. Si Pupa oh, sumusunod si Pupa, gusto yata maligo, ayan oh. Pupa dito, ayaw niya langanin yan. So yun, ganun lang ginawa ko sa umaga. Sa hapon ganito din, taranggalin ko lang sila sa tubig, lalagay ko sila doon, papastol ko lang sila ulit. Ganun lang, everyday, every morning tsaka afternoon. Eh ganun lang man talaga ang buhay ng kalabaw eh. Yun lang pagkain nila, damo lang, tubig, okay na yan sila, masaya na yan sila. Alam mo, ngumunguya na naman oh. Ngumunguya pero walang kinakain. Kita nyo? So yun, natali ko na sila. Okay na, safe na yan. Mamayang hapon ko na lang ulit sila pupuntahan dito para ipastol. At makakaligo sila lang hanggang hapon para naman presko yung katawan nila. Ayun, sarap na ng ligo nila ngayon. Yung isa hindi pa lang humihiga kasi nga malamig pa siguro. Nilalamig pa. Yung pinakamaliit. Pero yung tatlo nakahiga na. So yun lang muna guys. Hanggang dito lang muna yung vlog natin ngayong araw. At kita-kita na ulit tayo sa sunod na vlog. At huwag kalimutang i-follow yung page natin sa Facebook at yung YouTube channel ko. At huwag kalimutang mag-subscribe. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat sa panonood. Ingat tayo lahat. Bye-bye.